Lahat po ng bagay is dumadaan sa sistema. Like example, yung inuupuan mo ngayon, ayan, Ultimate Eagle System, the basic of networking. Yun, narinig ko rin. Ayan. Ayan, thank you sa malupitang ng slide natin. Maingay. Step 1. Ayan. Ito po yung system na gagawin mo habang nag-online ka. Sa lahat po ng bago, ayan, magsulat ka po. Sa lahat po ng mga luma naman ang ugatan na. Ayan, maingay po ata yung ano natin. Okay lang ba pa-mute lahat? Ayan, okay na, okay na. Ayan. System po, ito lang po yung ginagawa ng Ultimate Eagle kung paano lumaki, tsaka Millionaires kung paano lumaki, tsaka yung grupo namin kung paano nag-create ng maraming mga full-time at saka nag-create ng maraming mga na-invite na mga leaders natin. Ayan. Step 1 po. Ayan. Pasensyahan na po yung boses ko kasi Bisaya talaga matigas. Di ba? Pasensyahan nyo na po. Ayan, attend training. Number 1 po, NECO training. Ayan, NECO training po, dito po malalaman mo talaga, pag once na umaattend ka ng NECO araw-araw, ayan, kasi kami is araw-araw namin pinapa-attend, 10 times a day na pinapa-attend ko yung mga leaders ko, para at least, maayos talaga nila yung ugali, kasi nandun talaga yung attitude. Believe, nandun na lahat. Kasi okay lang pa. Pa-unmute mo. Maingay. Ayan. Okay lang ba ano na lang, pa-mute lahat ng mga ano kasi mamaya pag once na sa gitna ako, babalik na naman ako, di ba? Ayan. NECO training, ayan. Sobrang ganda nito kasi nga pag naatiran mo yung NECO training, ayan. Kasi lahat naman tayo nag-i-invite. Tapos na-discourage ka. Kaya attend ka lang lagi ng NECO training. CISIL training, ito yung ginagawa natin kanina. Kailangan masanay ka magsalita sa harap. Di ba? Sa harap ng kamera kasi mahirap magsalita sa harap ng kamera. Magpakilala kasi sarili mo, ano yung talent mo kasi mamaya na-discover ka ng upline mo na magaling ka pala sumayaw, magaling ka palang magkanta. BMIS training, ayan, sa BMIS training naman po, dito mo maramdaman kung ano ba talaga ang kahalagahan ng business, tsaka kung paano ba talaga gagawin business, tsaka makikita mo talaga po kung ano ba talaga yung pinasok mo na business kasi dito mo talaga maramdaman na ay ganito pala yung business natin. Tulungan talaga kasi marami ka pong pagdaanan doon. Facebook marketing, ayan, meron pong topic doon. Enroll online elite. Ayan, sa online elite naman, ayan, meron po tayong every month na online elite. Kaya message ka lang sa upline mo kasi meron po tayong mga babayaran dyan. Tsaka sa online elite talaga sobrang ganda kasi alam mo kung bakit. Dito lumaki yung grupo ng ZI, WD Millionaires at saka UEI kasi nga every month nag-Google Sheeting tayo, di ba? Every month pinapagol natin sila na kailangan ito yung hit mo, mapupush mo yung leader mo na kailangan mag-invite ka ng 2, mag-invite ka ng 5 para makuha mo yung 5K, yung 10K mo, di ba? Ayan, next po, ayan, mabilis lang to. Naintindihan ba? Ayan, type 2 nga, type 2. Kung naintindihan ako, kasi parang mabilis lang masyado, okay lang ba? Para maintindihan. Ayan, okay lang. Ayan, ito naman yung 5 fingers of networking. Yan, sa mga lahat ng bago po, ayan, mas magsulat po kayo kasi mamaya is meron kayong alam sa amin, sa grupo namin, ma-share namin sa inyo. Prospecting. Yan, slide please. Ano bang prospecting at paano ginagawa? Yan, number 1 po, gumawa ng prospect list. Yan, gumawa ka ng prospect list mo, magsulat ka, kuha ka ng ballpen at papel, kailangan meron ka, lalo sa mga full-time, di ba? Lalo din sa mga OFW, mga part-time, kailangan meron kang prospect list. Kailangan talaga katabi mo yan lagi, di ba? Facebook marketing, adding friend, sending friend. Ibig sabihin, mag-add ka araw-araw. 50 sa isang araw, ina-add mo. Posible walang
magme-message sa'yo niyan. Like example, pag nag-add ka, pangalan ko, ay apelyido ko, Aronis, lagay mo ng OFW Aronis. Yan. Lahat ng nakapangalan doon, ng apelyido ng Aronis, i-add mo siya. I-add mo na siya. Di ba? Learn prospect skills. Ayan. Ito naman yung use form technique. Ano ba yung form? Ibig sabihin ng form is family. Ibig sabihin ng family, like for example, baguhan lang yung prospect mo, baguhan lang yung in-invite mo. Kailangan alamin mo kung ano yung, kumusta na yung family mo. Kumusta na yung family mo, ilan kayo magkakapatid. Kailangan po gamitan mo talaga ng form. Kumusta naman yung hanap buhay niyo dyan? Yan. Occupation, ano ba yung trabaho mo? Yan, ano ba yung trabaho mo? Security guard, kasambahay. Kailangan po alam mo siya para at least kung paano ka magpasok ng business. Recreation. Ibig sabihin ng recreation, kung ano yung gusto niya, gustuhin mo na rin. Like for example, ako, gusto ng prospect ko, basketball. Sabihin ko sa sarili ko, ay gusto ko rin yung basketball na yan. Parang nahiligan ko na yan. Gusto ng prospect mo ng kumain ng kumain, gusto ko rin yan. Kailangan gustuhin mo lahat ng gusto niya. Mag-create ka. Yun yung recreation. For example, gusto niya naglalaro. Gusto niya naglalaro. Naglalaro din ako niyan, pero dati, tinigilan ko na. Ibig sabihin, nag-create ka. Message, ibig sabihin, message is mas maganda pagkatapos ng kung ano yung problema niya sa family, kung ano yung trabaho niya, kung ano yung mga nangyayari sa kanya, kailangan is nandun ka na, nagme-message sa kanya, ay partner, ganito na lang gagawin natin partner. Habang nasa abroad ka, habang nasa Pilipinas, gagawin natin yung business. Kung saan yung problema niya, doon ka mag-message sa kanya, ay partner, for example, na ano siya, broken-hearted siya, yan, doon mo siya tatamaan. Message ka na, partner, ganyan ako dati. Tinigil ko na yung partner, kaya nag-business ako. Yun. Attend Facebook Marketing Module 1, ayan, sobrang ganda sa Module 1 talaga, kaya umatin talaga tayo. Dati po, Module 1, 2, and 3 po is, dati po may bayad siya, ngayon po is sobrang ganda kasi wala na po siyang bayad. Ayan. Ayan, next po, ayan. Mabilis lang ako. Ayan, next po, slide. Yan, inviting. Yan, next. Yan, no? 3 kinds of inviting. Ayan, direct approach. Ibig sabihin, diretsuhin mo na siya. Ibig sabihin, diretsuhin mo, hindi yung nagtatanong na siya, hindi mo pa siya diniretso. Magpaligoy-ligoy ka pa. Huwag ganun. Diretsuhin mo na siya agad na, ayan partner, ito po yung business natin. UPP mo na agad siya. Kasi pag hindi mo na siya diniretso, baka mamaya mawala na siya ng gana. Di ba? Indirect approach. Ibig sabihin na indirect approach, gamitan mo siya ng form. Yan. Kailangan, pag yung form na gagamitan mo siya, kasi mahirapan ka sa pag-invite sa pag-indirect approach eh. Gamitan mo ng form. Super indirect approach. Ayan, sa super indirect approach naman, kailangan mag-create ka ng kwento. Paligoy-ligoy ka para at least, kasi sobrang negative na ng tao na to. Kaya kailangan, partner, ganyan ako dati. Tsaka meron akong invite. Sobrang tamad talaga, partner. Tinuruan ko siya. Ganito ang nangyari sa kanya. Sobrang laki ng grupo niya. Mag-create ka kasi nga yung prospect mo, tama din, walang trabaho, walang pera. Tapos, lalo na pag naloko dati, di ba? Kaya kailangan mag-create ka. Yan. Next po, yun. Mabilis lang, mabilis. Presentation. Ayun, 3 types of presentation. Video presentation. Ayan. Sa pag-present naman ng video, like for example, pasahan mo sa mga video, like mga OPP. Meron naman tayong mga video na mga malulupit na mga speaker. Applying Juicy Film, di ba? Malupit yung ganun. Pasahan mo na siya. Script presentation, copy-paste. Ayan, lahat naman ng mga alliances is meron tayong script presentation. Copy-paste mo lang yun. Gayahin mo lang kung ano yung mga ginagawa ng upline mo. Call, video call or presentation. Ayan. Sa video call naman na presentation, mas maganda po isa, 3 po kayo sa isang cellphone. For example, hindi ka marunong magawa ng chat room, na 3 lang kayo, paturo ka sa upline mo.
Tapos, ang kagandahan po sa video call is, pag once na nag-OPP sa upline mo, ibig sabihin po niya kung ano yung sinabi ng upline mo, magagaya mo na rin po. Mas maganda magsulat ka. Kasi kung ano yung sinabi ng upline mo na sobrang ganda at lupit doon sa prospect mo, gayahin mo na lang siya. Di ba? Kasi 3 kayo doon eh. Ibig sabihin nag-ABC role ka. Yan, next po. Yan, dito na papasok yung ABC rule. Ayan, next. Ayan, ano ba ang ABC rule at paano ginagawa? Yun. Ito naman po, yung mga hindi mo dapat gagawin. Ayan. Hindi mo dapat gagawin na pag pinakilala mo sa upline mo, ikaw yung sumasagot. Ito ito yung sobrang napakadali isipin na ABC role pero ang hirap gawin. Marami pa ring sumasablay ng mga leaders, lalo pag full time, di ba? Meron talagang sumasablay dito, sobrang dami. Kaya tandaan nyo guys, kung alam nyo na to, ayan, makinig na lang kayo. Ito advisor, ibig sabihin ng advisor is yung upline mo. Yan. Yung bridge po is ikaw. Ikaw mismo, you. Client po yung prospect mo. Yung in-invite mo. Yan. Like for example po, yung ikaw as a bridge, pinakilala mo yung client mo dun sa upline mo. Kilala mo doon. Ayan. Kailangan po, bago mo pakilala dun sa upline mo, kailangan sinabi mo na sa upline mo kung ano yung background niya, kung ano yung gagawin, kung ano yung mga gagawin natin doon sa prospect mo para at least alam ni upline kung ano yung sasabihin niya. As average naman, ito naman yung gagawin mo sa client mo. Kailangan yung client is, kailangan mapakilala mo na yung upline mo. Kailangan lupitan mo. Kasi hindi makikinig yung client mo kung hindi mo, ay ito pala yung upline ko. Dati lang siyang wala to pinag-aralan, walang ganun. Diba? Kailangan yung upline mo itaas mo. Kasi pag tinaas mo yung upline mo, yung respeto mismo ng client mo, sobrang laki. Diba? Pag once na ito sobrang lupit ng upline ko, grabe. Dati siyang kasambahay, ngayon grabe, sobrang laki ng grupo. Kaya makinig ka lang sa kanya. 'Di ba? Makinig ka lang sa kanya kung anong sasabihin niya. Kailangan talaga is makinig ka kasi napaka-importante kasi yung kaalaman lahat ng upline ko ibibigay niya sa iyo, 'di ba? Ganun dapat pag once na pina-ABC role mo yung client mo. Ito naman yung mga wag mong gagawin na pag pinakilala mo sa upline mo, ikaw yung sumasagot. Nagtatanong yung upline mo, ay kailan ka ba magjo-join? Ay partner, kailan ka ba magjo-join? Tapos ikaw yung sumasagot. Wag ganun, foul yun. Ito ginagawa to sa offline dati. Ito naman ginagawa natin sa online. Kailangan po, ikaw, tango ka lang ng tango. Pag once na nag-joke si upline, tumawa ka. Di ba? O kaya, pag once na si upline nagtanong, wag ikaw sumasagot, kailangan si client. Kailan ka partner magjo-join? Nagustuhan mo ba partner? Yan. Dapat ikaw, nakatitig ka lang kay upline mo. Paano ba yun? Hindi nasa online tayo, di ba? Yeah. Kaya kailangan talaga ayusin kasi dito talaga nagsisimula talaga sa ABC rule. Kasi pag hindi ka marunong mag-ABC role, mahihirapan ka kasi nga kailangan mo ng upline, 'di ba? Like for example, meron akong leader na walang pinag-aralan, walang alam talaga. Hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Anong ginawa niya? Ginamitan lang niya ng ABC role. Kaya kung ikaw ngayon marunong ka magbasa, may pinag-aralan ka, mas lalo mong gawin mo yung business natin, 'di ba? Tapos learn about matching. Ayan, matching. Hindi po yung katabi mo hindi yung matching ha. Halimbawa po, for example po, yung client mo is OFW. Tapos yung upline mo is OFW. Yan yung mas maganda. Tapos yung client mo is nurse. Pakilala mo rin po siya sa nurse. Kaya mas maganda na pag once magkaintindihan sila. Di ba? And yun lang po. Next. Yan, mabilis. Close deal.
Ano ba ang close deal at paano ginagawa? Ito yung mga sample script. Step 1 po, ayan, friend. Sa mga na-explain ko, alin po yung hindi mo masyado naintindihan? Ayan. Step 2 po, friend. Sa mga na-explain ko, alin po yung hindi mo masyado nagugustuhan? Meron ka po bang mga nakikitang dahilan para hindi ka makapag-join? Step 4 po, since nagustuhan mo po at naunawaan yung business na pinapaliwanag ko po sa'yo, kailan mo po balak simulan? This week or next week? Yan, dapat ganun kapag magtanong ka sa prospect mo. Next po. Yan. Yan, follow up. Yan, next po. Ayan. Ano ba ang follow up at paano ginagawa? Ayan, mga paraan paano mag-follow up. Yan, itag mo sa mga post at bagong business partner. For example, araw-araw ka nag-post, successful story, tapos mga pagkain, mga kung ano-ano pa yung mga pinopost mo doon. Kailangan tinatag mo sa mga bagong join or mga bagong business partner mo, mga bago pa lang na invite mo. Yan, pasahan mo ng mga encouraging message. Yan, motivational quote, success story, mga testimonies, etc. Kahit ano yung mga ipapasa mo doon. Ayan. Sympathize your leaders. Ayan. Alamin mo kung ano yung ano. Ayan. Alamin mo kung ano yung stories. Ayan. Kailangan bigyan mo siya ng time. Kailangan ikaw yung adjust. Like for example, sa mga OFW, kailangan ikaw yung mag-adjust ng time sa kanila kasi sobrang busy nila doon. Kaya kung ano yung oras na gusto ka makausap, kailangan antayin mo talaga. Bigyan mo ng time yung mga OFW kasi nga, alam mo na sobrang busy nila doon kasi maraming mga ginagawa. Di ba? Send pictures, yan. Like for example po, mga lifestyle mo, kumakain ka, mas paborito nila yung mga tuyo, yan. Pasahan mo na mga masarap na pagkain. Tapos kahit saan ka pupunta, like for example, papunta ka ng office, yan. Tapos saan ka pumunta ka sa sa mall, sa Robinson, pumunta ka doon, mag-picture ka doon, partner, ayun, gala tayo. Yung kailangan makuha mo yung loob niya. I-follow up sa mga important activities. Yan, inform mo siya sa mga meeting. Ayan. Partner, meron tayong meeting mamaya. Yan, partner, meron tayong meeting sa Head Alliance. Inform mo rin siya sa Online Academy Elite. Yan, napaka-importante ito. I-inform mo siya araw-araw para at least ma-remind siya. Kasi pag once yung leader mo naka-Online Elite, malupit talaga yan. Kasi pag nag-invite yan, ganun din yung gagawin niya sa leader niya. I-remind din niya, reflection lang lahat. Next po. Yun. Putol-putol ba yung boses ko? Okay lang. Yan, patapos na ako. Step 3 po, welcome sa group. Yan, Baliwan chat room. Ibig sabihin ng Baliwan chat room, ayan, meron naman tayong mga chat room ng mga baliwan. For example, meron kayo doon na gusto nyo maglaro ng mga maglaro tuloy, magsayaw-sayaw, TikTok, yan, pasa sa chat room para at least hindi lang puro kasi minsan talaga, for example, sa mga FW, stress, kaya kailangan meron tayong mga baliwan chat room. Training room, ayan, training room. Dito talaga is mahigpit dito sa training room. Bawal mag-usap dito kasi may mga pulis, di ba? May mga pulis dito sa training room, sisitahin ka. Kaya kailangan sa training room is training lang talaga siya. Kailangan doon mo talaga pag once for example, tapos na yung training, mag-scroll ka na lang. Para at least alam mo kung ano yung mga pinag-usapan. Tapos basahin mo talaga. Huwag yung mag-copy ka lang ng mag-copy. Kailangan basahin mo bawat details na pinapasa doon.
Ayan, online academy. Ayan, online academy. Sobrang ganda sa online academy. Lahat naman meron tayong mga online academy. Ayan. Meeting room. Ayan, meron tayong mga meeting room. For example, sa under sa'yo, papamiting ka. Tapos under din sa mga leaders mo, dapat nandun ka, nakipag-cooperate ka. Group page, ayan, meron tayong mga group page. Kailangan marunong ka rin mag-comment doon. Kailangan marunong ka rin mag-like. Kailangan sanayin mo yung sarili mo na ganun. Kasi minsan, sin ka lang, di ba? Kita mo na nga, hindi mo pa ni-like, hindi mo pa pinusuan. Yan. Yan lang, next po. Yan, tapos na ata ako. Ayun, yan lang yung ano ko. Ayan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ayan. Tapos na po ako. Yan lang po yung system po. Ayan. So, parang ganda po. Gawin mo lang siya ng seryoso. Gawin mo siya seryoso yung business kasi sigurado talaga po pag sineryoso mo yan, sigurado talaga yayaman. Okay ba yun? Yes. Thank you so much. Minum-minum pa para kay apply ni Kayla. Yes. Kala ko nakatulog na yung Asher. Sigurado akong marami. Ayos na Kay, andyan ka? Narinig ako? Yes. Oo, pero sa akin medyo mahina yung signal ko. Klaro naman. Yes, naririnig ka po. Putol sa akin, Brad. Okay. So, ayun. So, ayan, kung talagang marami kang natutunan, mag-type yes man. Yan, type yes. Kung klaro dyan yung boses ko dyan, type yes ka. Ramdina talaga. Yan, type yes. Yan, type yes. Kung nandyan ka pa, nanonood ka, nakikinig. Ayan. Thank you so much po sa mga, Ayan. sa mga Binabati din namin yung mga nag-cooperate. sa live. Kung nasa live ka ngayon, mag-type yes ka rin. Yes. So, sige, apply in Aya. So, i-up mo na yung pinakamalupit nating next speaker natin. Ayan, thank you ka applying Kyle. Ayan, itong susunod na speaker, grabe. Siya naman po magta-topic ng ating leadership. So, hindi mabubuo ang ating system kung walang kasama itong leadership na to. So, ayan, yung topic ni applying Kyla about system. Ito naman pong is about leadership. So, paano maging malupit na leader. So, ito pong topic ngayon is grabe, hindi po siya basta-basta. Kasi dati siyang manager by profession, pero ano lang siya dati, chair lang siya pero wala siyang money. Pero because of empowered consumerism, meron na siyang money, meron siyang magandang chair. So, money chair. Ayan, so grabe, 500 po ito ng empowered consumerism at saka global ambassador. And syempre, millionaire circle na rin ng millionaires at saka easy. At saka ito pa po, teacher din po siya by profession. Grabe, kung ano po, kung iisipin nyo, grabe, farmer teacher siya dati, pero ginagawa pa rin yung, ginawa yung empowered consumerism. So, ganun po, lupit. Grabe, ang dami niya rin pong full-timer, ang dami rin niya pong leaders, local and international, at grabe din po, maglalag na rin po siya sa ating UEI kasi top elite po siya ng Ultimate Eagle International. Ayan, so okay lang ba na i-welcome natin ng malupit? Bigyan po natin 1 milyon, 2 milyon, at milyon-milyon pa para kay Apply, Emmanuel Bandola. Yan, good morning! Good morning, millionaire! Grabe. Good morning, Emmanuel. Happy birthday. Red ka ngayon. Yun, thank you. Pangatlong birthday ko na. So ayan, gusto ko lang yung isa kong
in dito sa natin yung may background, paki-spotlight naman kasi may ipapakita mo na ako. Yan. Yung isa kong dito, yung nasa computer ko. Kasi para tayo, pakilala muna natin yung sarili natin. Ayan. Di ba? So ayan, nasa Paris ako ngayon. Kung nakita nyo, di ba? Guys, lang to, kumbaga, pinapakita ko lang sa inyo ngayon kung saan mo gusto pumunta kapag naging successful ka, di ba? O, ito yung mga gusto kong puntahan. So, by the way, pinakilala na ako ni Prof. Aya, di ba? So, dati akong teacher sa Bicol, dati din akong manager, pero para makarelate yung karamihan, siyempre, pag-usapan muna natin kung sino si Emmanuel Bandola, di ba? So, dati din po ako na simpleng tao, na siyempre may pangarap. So, bakit nga ba gusto ko maging successful? Bakit pumasok ako dito sa business na to? So, tanungin niyo kung bakit. O, sabihin mo, bakit? Yan, bakit? So, pag nabasa ko na may bakit yan, yan, bakit? So, kasi po, lumaki din po ako sa pamilya na hindi naman mayaman. So naranasan ko din yung magtinda-tinda, magtinda sa palayan, 'di ba? Ang init, sobrang init sa palayan, nagtitinda ako. Alam ko, madami yung makarelate dito na nakaranas din magtinda sa barangay ng mga gulay, prutas, kakanin, 'di ba? So naalala ko mula nung elementary ako, talagang nagtitinda talaga ako hanggang high school. Pati nga po yung ko dati nung high school, kahit nang liligaw ako, may dala-dala akong icebox, yung Tupperware na pinaglagyan ng tinda na tikoy, di ba? So, sabi ko, balang araw magiging successful din ako, kaya nagsipag ako mag-aral. Then hanggang sa nakapagtapos ako ng college, yun, naging scholar din ako. So, ibig sabihin, hindi basta-basta na yung pinagdaanan natin na pagsasakripisyo, di ba? Simula nung pagkabata hanggang sa nag-graduate ako ng college. So alam ko madami dito yung gusto din na marating yung resulta ng mga uplines na katulad namin. So ito yung mga magiging resulta ng bawat isa na nagsasacrifice dito sa business natin. So grabe guys, naranasan ko na din dito sa Empowered Consumerism dahil dito sa business natin. Nakapag-travel na din kami. Diba? Yan yung bunso namin. Bunso. Nakita nyo ba? Nakita nyo ba yan nasa likod ko? Ayan, di ba? O, sa Palawan kami yan. Kitang-kita po. Palawan kami. Yan, kasama namin yung buong pamilya. Yan, sina Papa. O. Di ba? Ang saya. Yan, si Papa. O. So, grabe guys. Ito din. Last year pumunta kami ng Malaysia, yan. Ng UEI family, 'di ba? Ayan, ang gwapo, 'di ba, oh? Sa sa Infinite Pool ng Malaysia. So bakit ko nga ba pinakita 'yan, 'di ba? Ayan ako, dating farm manager, dating teacher. Oh, 'di ba? Ang gwapo na sa baba, oh. Oh. 'Di ba? Oh, yan na lang yung ko. Yan yung intro ko kumbaga sa sarili ko na guys, lahat ng lahat ng pinagdadaanan mo na yon, yung mga sitwasyon mo ngayon, hindi naman yan permanente, di ba? Kasi dati katulad mo rin kami, nagsimula sa negosyo, nanggaling sa mahirap na pamilya, di ba? So balang araw magiging successful ka rin kapag ginawa mo yung system na tinuro sa iyo kanina ni Prof. Kayla, di ba? Kung naniniwala ka na magiging successful ka, guys, paki-type ngayon, I am a millionaire. Type mo, I am a millionaire. Di ba? So, kasi magkakaresulta ka ng katulad namin. Yan, maniwala ka, di ba? O ngayon, since napakinggan nyo yung system ng UEI, ng mga nagkaresultang upline, so ngayon, ang ituturo ko naman sa iyo, yung pagiging leader. Kasi di ba ang formula ng UEI, ang Ultimate Eagle International, kung saan ka nabibilang ngayon, ay leadership,
Di ba? Plus system. Ibig sabihin, system plus leadership, balik-balik ta rin mo man yan yung formula natin. Oh. Yan. Meron tayong mga topic dyan sa leadership na yun. Bakit nga ba kailangan natin? I-apply may system naman. Di ba? Okay na yun. Makapagpapayin ako, di ba? O madami dyan, magaling mag-invite. Apply, tama na yun eh. Kumikita naman ako sa pag-invite eh. Ang galing-galing ko mag-invite. Kapag-invite ako ng 5-10 sa isang buwan. Di ba? O ngayon, sapat na ba yun? So, ibig sabihin, kung system lang, yung gagamitin mo, wala kang leadership, maraming leaders na mawawala sa'yo. So, napakahalaga po ng ituturo namin ngayon na topic. So, lalong-lalong na yung topic natin. Yung topic natin, number 1 is can do. Diba? Can do. Kung sa English, can do. Ano ibig sabihin ng can do? Diba? O yung can do, inadapt to ng Ultimate Eagle International kasi napakalupit po ng ating upline. Yung founder ng Ultimate Eagle International, okay lang ba? Virtual club para kay Upline RTD. Yan, virtual. Kasi guys, itong topic natin ngayon kasi, na kando na to, hindi naman po ito makikita sa mga libro na isinusulat sa school, na tinuturo sa school. Kumbaga itong kando na to, talagang inobserve to ni Upline RTD, inadapt niya sa Japan, kultura ng Japan. Sabi nga sa Japan, kung makikita mo sa Japan yung mga tao, mga disiplinado, di ba? O sa Japan mga disiplinado yung mga tao. So ngayon may mga subtopic po yung yung kando, number 1, yung subtopic ng kando. Yan, number 1, i-play yan ng ating malupit na yan. O asa na? Okay, so yung number 1 ng kando is clean up. Yan, clean up. Clean up o clean as you go. Kaigo. Ang ibig sabihin sa Japan ng kaigo, clean as you go. Yan, clean up. Yan, malupit, di ba? Saan mo to lagi makikita? Yan, clean as you go. Yung pula na yan. So, makikita mo yan sa mga restaurant. Di ba? Makikita mo yan. Ano ibig sabihin clean as you go? Kalat mo, ligpit mo. Tama ba? Madaming mga leaders na kapag kumakain, minsan iniiwan na lang, inaasahan na may maghuhugas kasi lumaki siya na parang busing sa bahay, di ba? May mga ganon. So ngayon, since na negosyante ka, kailangan kung ganon yung nakasanayan mo sa probinsya, kailangan baguhin mo ngayon. Kasi isa ka na po sa mga magiging milyonaryo. So walang ugaling tamad yung milyonaryo, yung successful na tao. So kung gusto mong maging successful na tao, kailangan po ikaw ay clean as you go. Lahat po ng na ikakalat mo, ginagamit mo, di ba? So may tinuturo nga kami niyan sa school dati na tinuturo ko, sabi, kailangan mong sundin yung kapag nagtatrabaho ka, halimbawa nagkusina ka sa hub nyo, sa bahay nyo, kung nagkusina ka man, kailangan lahat ng ginamit mo, hugasan mo. Lahat ng mga natirang basura dyan, iligpit mo na. Tama ba? Kasi kung sa hub ka, yung mga kasama mo sa hub, hindi mo naman yan katulong, business partner mo yan. So, ang tawag dyan, responsible. So, responsible ka na yung mga ginagamit mo, halimbawa, nagkape ka. O hindi naman pwede na dyan lang yan sa computer table mo, di ba? O hindi pwede yon. Kailangan kapag ikaw ay nagkape, yung kape, inumin mo. Yung tasa, hugasan mo. Pagkahugas mo, ilagay mo sa tamang lalagyan. O, di ba? Tama, di ba? Tama ba? Yes, Pag-i-comment naman ng yes. Tama. Di ba? O halimbawa, nagtrabaho ka sa isang lugar, halimbawa, kasi hindi naman to all about sa business lang natin, guys. Yung kando kasi may a-apply mo to sa buong buhay mo kahit saan ka naroroon. Kahit hindi man sa negosyong to, may a-apply mo to sa sarili mo. Kasi bilang responsableng tao, lahat dapat ng ginagamit mo na pinagtrabahuan mo, may mga kalat man yan, dumating ka sa isang lugar, malinis, kailangan, pag alis mo, malinis pa rin.
Tama ba? So, ganun po ang ugali ng isang negosyante. O, yan. So, kung may natutunan ka, paki-comment naman ng yes. Yun, next topic. Yan, itong next topic, napaka-exciting ito. Arrange. So, kanina, yung tinuro ko, paglilinis, di ba? So, hindi naman pwede din na naglinis ka lang. Kailangan arrange ka. Sabi nga dito, organize, eliminate the unnecessary. Halimbawa, kung full-time, o pag-usapan natin yung full-time. Kung ikaw full-time, o dapat naka-arrange yung prospect list mo, di ba? O sino dito yung mga may prospect list? Naka-arrange ba yan? O dapat meron nakalagay dyan ng araw-araw na nakakausap mo kung ilan yung presentation, ilan yung na-add friend mo, di ba? Ilan yung na-close deal mo, dapat nakasulat. Kasi bakit karamihan kasi sa mga nag-o-online, kahit hindi full-time, kung ikaw man ay OFW, ikaw ay nasa Pinas, part-time ka, so kailangan nakasulat lahat ng mga prospect mo. Kasi anytime na yung mga na-close deal mo na yan, nakalista, mapapollow up mo sila lahat. O kahit 1 month pa ang lumipas, mapapollow up mo kasi nakasulat sila. Pag hindi mo sila nakasulat, yung mga napresentan mo, na-close deal mo, makakalimutan mo ang pangalan nila. Minsan, natatabunan na yan sa dinami-dami ng nakakausap mo araw-araw. Di ba? So, dapat naka-arrange. Dapat, may schedule ka din. O, ang daily routine, naka-arrange. Di ba? O, hindi pwede na basta-basta na lang yung hataw mo araw-araw. Kailangan naka-arrange ka. Dapat maayos. O, paggising mo, ano yung gagawin mo? O dapat magpasalamat ka muna kay Creator. O naka-arrange siya na daily routine. Magpapasalamat muna ako kay Creator. O makikinig muna ako ng affirmation. Ano yung affirmation? O dun po sa affirmation, ayan, tips ko sa lahat ng nanonood ngayon, mapa OFW ka man, full-timer, o local na part-timer. So ngayon po yung affirmation sa pagising mo sa umaga, pagtapos mo magpasalamat, pakinggan mo po ang affirmation to success. Na sinasabi dun lahat ng mga positive na words na gusto mong mangyari sa buhay mo, sasabihin mo sa sarili mo. Sasabihin mo, halimbawa ito, sabihin mo, ang gwapo-gwapo ko, di ba? Ang ganda-ganda ko. O, mayaman ako. O, mabait ako. Mapagbigay ako. Responsible ako. O yan. Pagsimula pa lang kasi ng araw mo, maririnig mo na yung mga positive. Tapos nakapagpasalamat ka pa, di ba? Buong araw mo, positive ka niyan. Huwag ka munang titingin ang mga message mo sa inbox mo. Kasi bakit pag tumingin ka ng mga messages sa inbox mo, guys, may mabasa ka na hindi maganda, sira na yung araw mo. Tama? So mangunguna dapat yung pagpapasalamat, manalangin ka, pagpapasalamat at makinig ka ng mga positive words. Okay? So ganun dapat naka-arrange. Kasi wala naman pong naging successful na tao. Walang naging successful na tao na hindi organize yung buong araw niya. Hindi arrange. So, tuturuan ko kayo ng daily routine. Kailangan nakalagay mo na yung schedule mo na pagkatapos ng work mo. Parang ganito, ikwento ko na lang based on experience. Ako dati nung nagpa-part-time po ako, ikwento ko sa inyo kung bakit ako nakapag-build habang nagtatrabaho ako. Kasi sa umaga po niyan, pagkatapos kong manalangin, nagpapasalamat ako, nakikinig ako ng affirmation, tapos tinitingnan ko po yung inbox ko. Ngayon, nare-reply ko po yung mga tanong doon, tapos nagpo-post po ako sa timeline ko. Saka po ako maliligo. Okay? So, ibig sabihin, naging productive ka agad yung araw ko. Pagkatapos ko naman maligo, siyempre, magbihis ako, pasok ako sa work. O ngayon, in-schedule ko din yung sarili ko na dapat during break time namin, so mag-i-snack ka, kailangan may gagawin ka rin doon na naka-schedule. Halimbawa, pagkatapos mo kumain ng snacks mo, o pwede ka mag-follow up or mag-contact ka ng prospect mo. O pagkatapos naman yan, trabaho naman ako. O pagka-lunch naman yan, may naka-schedule naman ako, napupuntahan ko. O kasi offline pa nun. It's either may pupuntahan ako, pag wala akong pupuntahan, napipresentan ko sa bahay nila, ang ginagawa ko, nag-i-invite ulit ako. O pagkatapos naman yan, siyempre time na, back to work, o trabaho naman ulit. Tapos pagkatapos ng trabaho ko na hapon,
pupunta ako sa main namin sa school, magtuturo naman ako niyan hanggang gabi. O pagkatapos ng gabi na yan, na pagtuturo ko, imi-meet up ko na po yung mga member ko. Mga 2 pa lang kami, nung 3, 4, 5. O tapos minimit ko yan, kumakain kami, nagmi-meeting kami. O ngayon, hindi mo magagawa yun kasi may COVID. So ngayon, pwede mo ilagay sa schedule mo na after ng work mo, it's either magmi-meeting ka sa mga downlines mo online or mag-i-invite ka. O yan, nakaayos ang daily routine. Okay ba yon? O arrangement yan, arrange. O sa bahay naman, sabi, ang pinaka-arrange na tao, pagkagising pa lang dapat ang unang inaayos mo yung hinigaan mo. Tama? Tama ba? O pakisabi naman yes? Yes. Kasi makikita ka agad dyan na ikaw ay naka-arrange. Pagkagising mo pa lang, dapat naka-arrange yung hinigaan mo. Kasi bakit? Pagtingin mo pa lang sa kwarto mo, nakaayos ang hinigaan mo. Guys, malaking positive energy na yung ma-experience mo. Kasi alam nyo ba na may epekto po? May epekto po ang hindi maayos, ang hindi naka-arrange na lugar, na bahay mo. May epekto yan sa pag-iisip mo. Ibig sabihin kung magulo yan, yung pag-iisip mo magulo din. Kaya kailangan po i-arrange mo siya para magandang tingnan. Okay? Ayan. O yes, tama daw, tama. O arrange. O dapat po lahat, yung daily routine arrange, yung bahay arrange, anumang working place mo arrange. Dapat yung sa working place mo, kung full-time ka, dapat yung computer, naka-arrange yan. Yung kailangan mo prospect list mo, dapat nandyan lang sa table mo, hindi maghahanap kasi yung mga price list, dapat nandyan yan sa tabi mo. Kasi bakit baka ikaw, naghahataw ka, nagtanong yung yung prospect mo, yung ini-invite mo, yung kausap mo, o magkano yung ganito? Gusto ko bumili ng mga products, anong mga products meron kayo, di ba? O pupunta ka pa sa kwarto para maghanap. O what if nakalimutan mo kung saan mo nilagay, di ba? O sira yung presentation mo. O paalis-alis ka sa ka-video call mo. Tama ba? O ngayon, titingnan ko dito yung mga naka-arrange. O sige nga, titingnan ko yung mga ninyo, kasi pag nakikipag-video call ka, dapat naka-arrange din eh. Di ba? Dapat naka-arrange sa likod mo. Dapat naka-arrange yan. O hindi dapat magulo. Baka sa likuran mo may pa na mga panty dyan. O tapos yung panty mo may butas, di ba? Arrange. O baka sa likuran mo, baka ang gulo-gulo. Di ba? Dapat naka-arrange ka. May natutunan ba kayo? Nagkwento lang naman ako eh. Yes. Di ba? Nagkwento lang ako. Yes. So sana may natutunan kayo. Ang next topic natin. Next topic is neatness. Ayan, neatness. Ang ibig sabihin po ng neatness, maintain the neatness, sabi dito, i-maintain mo yung pagiging gwapo mo at maganda. Di ba? Wow. O, tingnan mo nga yung sarili mo. Di ba? Sabi nga, kahit hindi ka kagwapuhan, kahit hindi ka kagandahan, kapag malinis kang tingnan, wow, magpipiin ka agad yung kausap mo. Kasi bakit nakikita po sa'yo, sabi nga, first impression, last. Diba? Kung ano yung nakita sa'yo, nung nakipag-usap ka sa prospect mo, yun yung tatandaan niya. Ay, grabe. Yung kausap ko kanina, Brad. Grabe, Brad, sabi sa akin yung yaman daw, tapos nakita ko may muta pa eh. Diba? Oo. May muta. Payaman daw, tapos sabi sa akin, guys, magkakabahay at lupa ka dito. Diba? Magkakabahay at lupa ka, tapos ganun-ganun ka ng kamay mo. Tapos nakita, oo nga. Totoo nga yung sinasabi mo, magkakalupa ka nga. Tingnan mo yung kuko mo, may lupa na. Tama ba? O, di ba? O, tingnan mo nga. O, tinignan niya isa. O, tinignan. Kunti pa lang daw, kunti pa lang. O, dapat malinis ka. Yung buhok mo, o dapat nakaayos yung buhok mo. Baka nakikipag-usap ka sa sa kausap mo, prospect mo. Yung buhok mo sabog-sabog para kang manananggal, di ba?
Oh, may nakarelate ba? O, tingnan ko nga yung mga buhok. Ayusin, di ba? O bago ka humarap sa camera, tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin. Tingnan mo muna sa salamin yung sarili mo. Tingnan mo sa salamin. Yan, ayusin mo yung kilay, ganan mo. Tapos yan, ayusin mo yung kilay mo. Yan. Yan, ayusin mo yung kilay mo, di ba? O, tawa ng tawa kayo ha. Pero dapat may natututunan. Gusto kasi masaya. Masaya yung pag-uusap natin, di ba? Yes. Kasi may nakita ako kanina, natutulog na, tumutulog pa ang laway. Di ba? Ang ibig sabihin po ng neatness, kailangan maayos ka tingnan. Ha? Dapat maayos ka tingnan. O, dapat kung ikaw, sinasabi mo na negosyante ka, o dapat magmukhang negosyante ka. Pero kung OFW ka naman, okay lang, at least malinis yung mukha mo. Tama? O bago ka humarap sa camera, maghilamos ka muna, magpulbos ka. Kung wala kang pang-makeup, kahit pulbos lang, okay na yon. Okay ba yon? May natutunan ba kayo sa akin? Yes po. Okay. So, inom muna ako ng kape ha. Yan, next topic natin pala. Ito, ang ganda. Discipline, obey rules, and code of conduct. Guys, ikaw ba ay disiplinado? Yan. Tinatanong ko kayo, reply kayo, disiplinado ka ba? Grabe guys, alam nyo ba na since na ito ay inadapt ni Upline RTD sa Japan, itong discipline kasi, yung mga Japanese pala, napaka-disiplinado nila. Sa panahon ng kalamidad, kung mayroong rasyon, kung mayroong mang relief goods na binibigay sa kanila, guys, wala pong nagsasabi doon ng paulit-ulit. Pag sinabing pila, nakapila yan. O kung nauna siya dumating, mauuna yan sa pila. Tama? Discipline. Okay? So, kailangan, halimbawa, di ba, pumupunta kayo ng manginasal, mga restaurant. Yung ginagawa ng iba, ganito. Since nakita yung kasama na bumibili, nag-order, yan. Kunyari, tatabi, kikwentuhan, pero binibigay na sa patago yung pera. Kaibigan, friend, isabay mo ako ha, isabay mo ako, di ba? Di ba ang pangit ng ganon, hindi disiplinado, nakikisingit ka, di ba? O ganon din yung mga pagkuha ng padala. Di ba? Pagkuha mo ng padala, dapat pumipila ka ng maayos. O wag yung makikisingit ka. Alam mo ba na lahat ng pumupunta sa palengke, lahat ng pumupunta sa remittance, lahat ng pumupunta sa restaurant, o pumupunta sa restaurant, lahat yan gutom. Tama? Lahat yan gutom. So, ibig sabihin, lahat yan gusto makakain na. Kung sisingit ka, maawa ka naman po sa matagal na nag-antay. Tama ba? O, dapat discipline. Halimbawa, ganito, nagmi-meeting. Wala naman siguro dito, nagmi-meeting. Tapos, habang nagsasalita yung speaker, nagsasalita ka din. Hindi mo ina-unmute. Diba? O discipline din po yun. Kailangan pag may nagtutok na speaker, kailangan ikaw na ang magpusa. Halimbawa, maingay yung paligid mo. O unmute. Mag-mute ka po. Mag-mute. Diba? Mag-mute. O, ibig sabihin, isara mo muna yung microphone mo. Pag hindi mo yan dinot-dot, ako ang dudot-dot niyan. Okay ba yun? Nakakaintindihan ba tayo? Tama ba yung sinasabi ko? Yes, sir. Yan. Thank you. Grabe guys, sana madami kayong natutunan dito sa discipline, ano? Ito pa part of discipline. Ito part of discipline. Okay lang ba sa inyo kung medyo matamaan kayo? Okay lang ba sa inyo yon? Okay lang ba? Hingi muna ako ng permission, baka matamaan kayo eh.
Okay lang po. Okay lang po. Yan. Sabi ko dati Okay lang yan. pag may nagtutok dati sa na speaker, sabi, okay lang ba matamaan kayo? Sabi ko, yes, up. Okay lang yan na matamaan ako basta yayaman. Di ba? Okay lang matamaan basta yayaman. So ayan, ito sa discipline. Ikaw ba ay disiplinado sa hataw? O baka naman ikaw ay laro ng laro, di ba? Nood-nood ng hindi naman ako. Di ba? Nanonood ka ng mga kadramahan, ano ang na-attract mo? Di ba? Nanonood ka ng mga iniiwan, di ba? O mamaya niyan, iwanan ka din ng mga downline mo. Totoo guys, ito. Disiplina sa sarili. Alam nyo ba na ang disiplina sa sarili, napaka laki ng part sa success ng isang tao. Kasi bakit? Ang mga nakasanayan mo dati na mga bagay katulad ng paglalaro, panonood ng teleserye, panonood ng kung ano-ano sa social media, pag scroll down, hindi na humahataw. Guys, pinagdaanan din namin 'yan na talagang sinacrifice namin 'yang mga nakasanayan namin. Tama ba? O dati mahilig ako maglaro. O halos bawat oras pag bakante ko naglalaro ako dati. Pero nung nagkaroon ako ng ganitong negosyo, sabi ko, gusto ko yumaman, kailangan disiplinahin ko yung sarili ko. Tama ba? O kailangan disiplina. So ngayon, ang kailangan mo sa discipline, dapat sa tulog mo, kung full-time ka, o wag naman 12 hours, di ba? O sabi, yes, upline, nakauwi na ako ng Pinas. May time freedom na ako, di ba? May time freedom na ako. O dahil may time freedom na ako, kung dati sa abroad, natutulog lang ako ng 3 to 4 hours, ngayon matutulog ako 12 hours. Di ba? Time freedom daw. Tama ba yon? Mali. Dapat, since na nandito ka na sa Pilipinas, hatawin mo na. Yung tulog mo, sabi nga, yung labis at kulang ay hindi mabuti. Yan ay nakakasama. Tama ba? Yung labis na tulog at sobrang walang tulog, guys, masama po yan. Kailangan tama lang po yung tulog mo. Ang tulog ng networker o ng nagninegosyo, dapat kahit 4 to 6 hours. 4 to 6 hours. Okay na po yan. Mag-take ka lang ng food supplement. Kung gusto mo talaga yumaman. Tama? Yan pa ang part ng discipline. Ano pa ang part ng discipline? Halimbawa, ikaw, ganito. Disiplina. Halimbawa, nag-CR ka. Nag-CR ka. Ngayon, alam mo naman na hindi ka nag-iisa sa bahay mo. Tama ba? At hindi ka rin nag-iisa na pumapasok sa mall o mga restaurant. Parang awa mo naman. Parang awa mo na. Pagkaihi mo o dumumi ka man sa CR na yan, buhusan mo naman. Tama ba? Kasi yan, pag hindi mo yan pinuhusan, mangangamoy yan. O pag may gagamit na susunod, grabe guys, nakakaawa naman. Palalanghapin mo ng napakabaho mong. Diba? May nakarelate ba? Part of discipline. Yan. Tama ba? Ganito pa, disiplina. Disiplina sa sarili. Kapag may mga kasama ka dyan, may mga kasama ka na mga hindi naman nagninegosyo, disiplinahin mo yung sarili mo na huwag makipag-chismisan. Tama ba? Huwag ka pong makipag-chismisan. Disiplinahin mo yung sarili mo. Kung gusto mo yumaman, kailangan nahataw ka ng maayos. Okay ba yun? Kailangan nahataw ka ng maayos. Disiplina sa sarili. Kailangan pag oras ng hataw, oras ng hataw. Pag oras ng tulog, oras ng tulog. Pag oras ng trabaho, oras ng trabaho. Pag oras ng meeting, oras ng meeting. Pag oras ng training, oras ng training. Guys, maniwala ka sa akin. Pag ikaw naging disiplinado, mas mabilis ka po na yayaman dito sa negosyo natin. Paki-comment ka ng yes kapag may natutunan ka sa sinabi ko. Next topic tayo.
ito guys, itong topic na to na ongoing improvement, ito yung nangyari sa amin. Lahat naman ng nagsimula sa negosyong to, alam ko, karamihan dito, mga sabihin natin, 95% ng nakikinig ngayon ay virgin. Di ba? Virgin sa networking. Virgin sa networking. Ibig sabihin, hindi ka pa nakapagranas, tumatawa yung iba eh, virgin sa networking. Kumbaga, sumali ka dito sa business natin, wala kang kaalam-alam tungkol sa negosyong to. Tama? O kahit kailan hindi ka pa nakapagsimula ng isang negosyo, nagsimula ka. Kung hindi ka man marunong makipag-usap sa tao, hindi ka naman marunong magpaliwanag ng ano mo, ng product mo, ng kitaan, guys, kailangan natin po mag-improve tayo kahit 1% a day. Ang ibig sabihin po ng Kaizen o ongoing improvement, kung makikita nyo dyan sa picture, di ba? Galing sa baba, pataas. Hindi naman kailangan na first day mo pa lang, perfectin mo na kaagad lahat. Tama ba? Guys, kung ikaw nagkakamali ka ngayon, nagpipresent ka, hindi mo napapa-oo, hindi mo napapa-close deal, hindi mo napapasali, okay lang yan. Kasi pinagdaanan din namin yan. Kasi lahat naman tayo dito, na first time nag-networking po, ay hindi naman tayo kasing galing ng mga nauna sa atin. Okay? So ito guys, isa yung matututunan nyo sa akin ngayon. Or na-encounter nyo na to sa mga apply nyo. Bilangin mo to, bilangin mo. Kapag sa isang araw, every day, nag-i-improve ka ng 1% sa loob ng 100 days, ilang porsyento yung na-improve mo? Sige nga, i-type nyo ha. Kung every day, nag-i-improve ka ng 1% sa loob ng 100 days, ilang porsyento ang na-improve mo sa sarili mo? Yun, tama. Tama. 100%. Di ba? Palakpakan naman natin. 100% tama po. Ibig sabihin, hindi naman kaagad sa loob ng 1 month, perfect muna po yung negosyo natin. Kasi nga po kami, ngayon kahit na po kami ay nagkakaresulta na, kumikita na, malaki na ang grupo, guys, nag-i-improve pa rin po kami. Araw-araw pa rin po, nag-a-attend pa rin kami ng training, nanonood pa rin kami ng video na hindi pa namin masyado kabisado. Kasi sabi nga, if you want to become successful, you have to do continue learning. Continue learning. Araw-araw kailangan may natututunan ka. Araw-araw nag-i-improve ka kahit pa kunti-kunti. Halimbawa, sa una pa lang, hindi ka marunong magsalita sa harap ng maraming tao. O dito ngayon, nagsisil ka, nagpakilala ka, di ba? O sa una-una, hindi ka nakapag-talent. O nagpakilala ka lang. O sa susunod, pwede ka na mag-talent. Paghandaan mo. Okay? So sa first week, hindi ka pa marunong mag-present ng negosyo, o dapat sa loob ng second week, pinag-aralan muna din kahit yung product presentation pa lang. O sa loob ng next week, pinag-aralan mo na din yung pag-present ng marketing plan, o natuto ka na din magpaliwanag ng kitaan. Okay ba yon? Kasi meron ditong mga nagsisimula pa lang, alam ko, kasi ang CSEL, karamihan talaga na nandito, mga nagsisimula sa negosyo. Nagsisimula mag-build. So, ongoing improvement lang po. Kaya kung ito man ay pinapa-attendan sa inyo, dahil po ito sa ang upline nyo, ang nag-invite sa iyo, nasabi yayaman ka, magiging successful ka, gusto po nila na mag-improve ka. Okay? Ang gusto lang nila na mag-improve ka. Paano ka po mag-i-improve kung wala kang natututunan? O, ibig sabihin, pinapa-attend ka ng meeting, pinapa-attend ka ng training para may matutunan ka na hindi mo pa nalalaman at di mo pa nagagawa. Okay ba yon? Kasi ako po, pag makita ko yung leader ko, yung downline ko, pag nakita ko na marunong na, madaming PN, marunong na mag-keep ng grupo, hindi ko naman po yan sasabihin na mag-training ng mag-training.
Kasi alam ko na alam na niya yung mga dapat gawin. Ibig sabihin po, kapag ikaw po ay pinapalo up pa rin ang upline mo na mag-attend ka ng meeting at training, ibig sabihin, nakikita niya na kailangan mo pa mag-improve. Okay? Pakitype mo nga ng improvement. O, i-type mo, improvement. Ayan, improvement. O, di ba? O guys, proceed po tayo sa next topic natin. Yan, improve. Yan, mag-i-improve na yan. Nakakatuwa kasi ang daming nagtatay. Ibig sabihin lahat talaga ito, talagang gusto mag-improve. So itong next topic natin, ito yung tinatawag na top 5 essentials to success. Diba? Top 5. Ano ang ibig sabihin ng essential? Diba? Ano ang ibig sabihin ng essential? Kailangan na kailangan mo. Ito ang 5. Ito ang 5 na disiplina na kailangan mo para maging successful ka. Okay? Handa ka na ba? Type yes kung handang-handa ka na. Number 1 topic. Yan. So bago natin simulan yung number 1 topic, itong top 5 essentials po ay nanggaling sa ating founder na si Upline RTD. Hindi mo to mababasa sa libro. Hindi mo din to makukuha sa internet. Hindi mo to masa-search kasi tayo lang po ang meron nito. UAI lang po ang meron ng top 5 essentials to success. Nakwento to ni Upline RTD na itong top 5 essentials to success pala ay kinuha niya sa mga top earner ng company natin. Okay? So sabi niya, itong mga characteristic dito o mga attitude dito na sinasabi sa top 5 essentials to success ay kinuha niya po sa mga Hall of Famer. Kina Upline Joseph Lim, Carlo Binaventura, di ba? Kinuha niya yon. Yun yung nakita niya na naging ugali, attitude ng mga top earner na kumikita ng milyon dito sa business natin na alam niya na makakatulong sa mga leaders. Kaya okay lang po ba? Palakpakan ulit natin si Upline RTD. Number 1 is remove excuses. So ngayon kung ikaw, nandito ka, ayan, ang daming palakpak. Kung ikaw nandito ka sa training, palakpakan mo yung sarili mo kasi bakit hindi ka nag-excuse? Diba? Ibig sabihin, hindi ka nag-excuse. Kasi bakit po, guys? Alam nyo ba na ang mga successful na tao, lahat ng successful na tao sa mundo, hindi po yan nag-i-excuse sa buhay. Sabi, Upline, paano ba yung nagtanong ako dati sa nagme-mentor sa akin. Sabi ko, Upline, bakit naman tinuturo to na remove excuses? Ano ba ang importance ng remove excuses? Sabi niya, alam mo kasi, yung success kasi parang buhay. Yung success parang buhay. Imagine mo na lang. Halimbawa, yung nanay mo, 50-50 yung nanay mo. Sa harapan mo mismo, yung nanay mo, 50-50, nasa bahay nyo. Ano ang gagawin mo? Sasabihin mo ba na tatae ka muna o dadalhin mo na kaagad siya sa ospital? Sasabihin mo ba na hindi pa ako nakakaligo. Maliligo muna ako bago kita ihatid sa ospital. Sasabihin mo ba yon? Gagawin mo ba yon? Siyempre hindi. Diba? Kasi bakit? Buhay po ang nakataya. Buhay ang nakataya eh. Kailangan, madala mo kaagad siya sa ospital. Kasi gusto mo mabuhay. Guys, parang success din yan. Parang success mo din yan dito sa Global Team. Ang buhay,
ang nakataya dito ng pamilya mo. Kung naghihirap yung pamilya mo, kung hindi ka kontento sa buhay ng anak mo, hindi ka kontento sa buhay ng magulang mo, hindi ka kontento sa buhay na nararanasan mo ngayon, guys, huwag ka na mag-excuse. Kasi buhay ang nakataya pala dito. Hindi po to basta-basta na ginagawa mo dito. Nagpupuyat ka, nagsasacrifice ka. Kahit hindi naniniwala sa iyo yung tao, tumutuloy ka pa rin. Diba? Kasi po buhay ang nakataya. Sabi ko, i-apply. Paano ako maging successful? Okay, alam ko na buhay ang nakataya. Buhay ang nakataya. Ano pa yung mga gagawin ko? Sabi sa akin, gawin mo. Kapag may bakanting oras ka, huwag kang mag-excuse. Kung may pinapa-attendan sa iyo na training, attend ka. Diba? O kung nagpapa-meeting yung upline mo, attend ka ng meeting. Huwag kang mag-excuse. Kasi bakit? Yung training kasi hindi naman yan para sa iyo. Nagulat ako, guys. Nagulat ako, bakit? Kasi sabi ko, bakit hindi para sa akin? Ako yung magti-training. Sabi niya, hindi yan para sa iyo na training na yan. Para yan sa mga tao na magtitiwala sa iyo. Magtitiwala sa iyo at magbibigay ng pera nila. Maglalaan ng time and effort. Isa-sacrifice ang perang pinaghirapan nila. Kailangan matuto ka sa mga training na yan para yung pinangako mo sa kanila na yayaman sila ay matutupad mo. Sabi ko, ganun pala. Kaya pala dapat pala remove excuses. Kasi bakit? O halimbawa na lang ganito, hindi ka umatindang sisil ngayon. O di ba? Hindi mo nakita ang kagwapuhan ko? Tama doon. Pinapatawa ko lang kayo. Pero totoo, di ba? Tama eh. Kung hindi ka umating ngayon, hindi mo napakinggan yung mga hindi mo pa na naririnig dati. Di ba? O ngayon, tatanungin ko kayo. Mag-i-excuse ka pa ba sa mga meeting at training na sinasabi sa iyo ni upline? O sagot. Mag-i-excuse ka pa ba sa mga meeting at training na pinapa-attend sa iyo ni upline? Hindi na po. Hindi na po. Hindi na. Walang excuses. Yun. Ayan, dahil sinabi nyo ngayon, ha? Nangako ka na hindi ka nakikinig, nakikita ng upline mo, na nag-comment ka na hindi ka na mag-i-excuse. Oh. At ngayon mismo guys, nakikita ka ni Creator. Ha? Nakikita ka ni Creator, nakikita niya na desidido ka talaga na yumaman. Desidido ka na makuha ang mga pangarap mo sa pamilya mo. Kaya tama po yan na huwag ka mag-i-excuse. Kasi bakit? Kami nga dati offline eh. Kayo ngayon online. Di ba? Di ba online na kayo ngayon? Magkiklik na lang kayo ng cellphone nyo. Naka-attend ka na sa meeting. Naka-attend ka na sa training. Samantalang ako guys, maniwala ka sa akin. Nung nag-member ako dito, nasa probinsya po ako. Nung nagsimula ako sa negosyo natin, nasa probinsya po ako. Ano ang ibig sabihin nun? Wala pong office sa amin. Wala pong nagkakandak ng training sa amin. Tama ba? Ngayon guys, alam mo kung ikaw, nagsisimula ka ngayon, link yung sinesend sa'yo, isang tap mo lang sa cellphone mo, makaka-attend ka ng meeting, magpasalamat ka. Huwag ka mag-excuse kasi alam mo ba, ako, ipapakita ko sa inyo itong picture ko dati. Ito. Yung pag-attend ko ng training dito sa head office. Kung makikita nyo dito, medyo maitim pa ako dito eh. Asa na yung nagsimula pa lang ako. Umating kasi ako dati ng BMS. Umating ako ng BMS. Kasi gusto ko talaga yumaman eh.
Ito yung picture ko nung nagsimula ako dito, nag-attend ako ng BMS. Yan. Yan. Oh, di ba? Nakita nyo ba? Oh, kung nakita nyo yan, yan. Alam nyo kung bakit pinakita ko yan, baka sabihin nyo, oh, ba't pinapakita naman yung mga ganun? Kasi po dati, once a month lang po ako nakakapag-attend ng training. Imagine guys, once a month, at take note. Maka-attend lang ako ng training, pumupunta ako galing Bicol, papuntang Maynila. Gumagastos po ako ng 4,000 to 5,000. Grabe no? Maka-attend lang ako ng ganitong training na Cecil. Maka-attend lang ako ng BMS. Maka-attend lang ako ng NDO. Gagastos ako ng 4,000 to 5,000. Guys, ikaw samantala ngayon makikinig ka na lang sa online. Grabe guys. Kaya no wonder po na nagka-resulta kami. Kasi bakit? Wala kaming excuses. Di ba sabi mo gusto mo yumaman? O di ba? O hindi ako nag-excuse kasi sabi ko yayaman ako. Nagbigay ako ng pera. Naglaan ako dito ng oras, hindi pwede na hindi ako makapag-attend ng training. Kasi bakit? Para sa akin naman to eh. Pag naging successful ako dito, ako yung magdadrive ng kotse ko. Pag nagkabahay ako, dahil dito sa business na to, ako din yung titira. Diba? Pag nagkapera ako ng madami, ako din ang gagastos. Tama ba? Ikaw din. Kapag nagkakotse ka, ikaw ang sasakay, ikaw magdadrive. Kapag nagkabahay ka, ikaw din ang titira. Kapag nagkapera ka, kumita ka ng malaki dito, dahil nag-remove excuses ka, guys, ikaw din yung gagastos. Tama ba? Kaya guys, grabe. Yung remove excuses ko dati na ginawa ko, pinipilit ko talaga makapunta ng Manila once a month para makapag-attend ng training. Worth it. Kasi bakit? Pinahalagahan ko po. Pinahalagahan ko. Kaya ngayon, kung ikaw ay pinapa-attend ka ng BMS training, 150 pesos lang po ang BMS training, attend ka po. Kasi ako nga, 4,000 to 5,000 yung ginagastos ko, maka-attend lang ng BMS training. Samantala ngayon, 150 pesos na lang. Diba? Yan, tama daw, tama. O, dahil wala ka ng excuses, magpo-proceed na po ako sa pangalawang topic. Yan, pangalawang topic. Ayan, number 2. Control your emotion. Yan. Sa madaling salita, guys, huwag kang pabebe. Di ba? Huwag kang pabebe. Ang ibig sabihin kasi nito, control your emotion. Kasi minsan, emotional tayo. Di ba? Hindi naman natin to, sabi nga, control lang, control. Control. Hindi naman pwede na mawawala yung emotion mo. Kasi natural talaga na may emotion ka. Kailangan, makukontrol mo yung sarili mo. Kasi bakit? Kung hindi mo nakukontrol yung sarili mong emosyon, paano mo makukontrol yung ibang tao? Paano mo makukontrol yung emosyon ng mga leaders mo? Okay? Hindi mo po magagawa na makontrol yung ibang tao sa paligid mo. Kasi magkakaiba-iba po kayo ng pinanggalingan. Magkakaiba kayo ng environment na kinalakihan. Baka yung kausap mo lumaki sa mga tao na araw-araw 1,000 yung nababanggit na mura, di ba? Dapat i-control mo ang emosyon mo kasi baka yung nakakausap mo na tao lumaki yan sa isang lugar na kahit na makita lang ang matingnan lang siya o mananaksak na. Baka ganun siya, di ba? Kailangan control mo yung emotion mo. Ngayon, bakit nga ba kailangan i-control natin yung emotion? Bakit kailangan wag tayong emotional, di ba? O sabi nga dito na i-apply ni Adrian, kung gusto mo yumaman, kailangan wag kang matampuhin. Di ba? Baka ikaw ay nagtatampo pa. O baka makorek ka lang ng upline mo. Grabe si upline.
Hindi na ako attend ng meeting. Mag-quit na rin ako kasi kinurek ako ni apply. Diba? O may ganun ba dito? Na matampuhin? Na-correct lang ni apply, na pagsabihan lang ni apply, nagtampo na. Oo. Si apply hindi naman yan kikita kung hindi ako mag-i-invite. Hindi nga ako mag-i-invite. Tampo kaya ako, di ba? O ngayon, sa upline mo po, ang daming downline. Ang daming downline na upline mo. At hindi lang isang grupo ang meron si upline. Yung mga upline mo, naka 7 accounts, 15 accounts. Ang daming grupo niyan sa ilalim. O ang daming tao niyan. O kahit hindi ka mag-invite, mag-imot-imot ka dyan, magtampo ka sa kanya, o kumikita pa rin yung upline mo. Ikaw, pag hindi ka nag-invite, hindi ka kikita. Tama ba? Sabi ng isa, tama eh. Diba? O kailangan, wag kang imotera. Wag kang imotero. O, wag matampuhin. Wag din magagalitin. O kapag ikaw ay napagsalitaan ng hindi maganda o hindi nakarinig ka ng hindi maganda sa pambinig mo, kailangan po, hindi ka nagagalit ka agad. Diba? Pasensyoso. Dapat pasensyoso ka. O kailangan din hindi ka mapagtanim ng sama ng loob. Diba? Ang tinuturo nga namin dito, guys, ang kailangan mo i-practice, 3 minutes move on. Diba? Halimbawa, guys, ganito. Brinikan ka ng boyfriend mo. Diba? O magbilang ka ng 3 minutes, move on ako. Diba? Diba? Sabi ng isa, parang hindi ko yung kaya apply na. Kasi nga, 2 years na kami nag-break ng ex ko. Ngayon, umiiyak pa rin ako eh. Oh, nakita ko yung iba, tumatawa eh. Nag-iimot pa eh. Diba? Mapagtanim ng sama ng loob. O dahil sa, sabi mo, first love mo siya, o ngayon, niloko ka, nagtanim ka ng sama ng loob, hindi mo nakakalimutan, 2 years na, hindi mo pa rin napapatawad, di ba? Ang sama-sama mo naman. Sigat niya, ang dami mong nagawang kasalanan, pinatawad ka, tapos ikaw, isang beses lang nagkasala yung ex mo, hindi mo mapatawad. Grabe ka naman. Ikaw nga, ang dami mong kasalanan sa ibang tao, pinapatawad ka ni God, di ba? Pinapatawad ka ni Allah, di ba? Tapos ikaw hindi mo magawang magpatawad, nasaan ang hustisya? Oh, di ba? Huwag mo pagtanim ng sama ng loob. Kasi tinatamaan ako. alam, hindi ikaw yun, yung katabi mo. Diba? Kung wala kang katabi, bahala ka dyan. Guys, alam nyo ba na ang pagtanim ng sama ng loob sa mga tao, halimbawa, kapamilya mo, kaibigan mo, ex mo, katrabaho mo, diba? Ang pagtatanim po ng sama ng loob ay para ka pong nagdadala po ng mga bato sa likod mo. Nagdadala ka ng mga bato. Madami kang bagahe. Sa tingin mo, paakyat ka sa bundok ng success. Nandun sa bundok, nasa tuktok yung success mo. Tapos, para makarating ka doon, maglalakad ka pataas ng 5 kilometro. Sa tingin mo, pag may dala-dala kang bato sa likod mo na pinapasan mo, mahihirapan ka o madali lang umakyat? O sige nga, sagot nga kayo. Mahihirapan ka o mabilis lang umakyat? Mahirapan po, Ups. O, di ba mahihirapan ka kasi mabigat? Ganon din po yung pagtanim ng sama ng loob. Kaya guys, yung sama mo ng loob, tanggalin mo na yan. Hindi mo naman yan mapapakinabangan. Hindi mo naman yan ikakayaman. Ang iniipon natin dito, tao. Ang dapat mo na ipunin, pera. Huwag yung sama ng loob. Kasi papangit ka lang yan. Di ba? Di ba? Pumapangit ka pag marami kang sama ng loob kasi lagi kang nakasimangot. Di ba? So, ang alam nyo ang iniipon, di ba ganito yon? O kung ikaw, pinagdaanan mo, yung mga mapapait na alaala sa mga taong minahal mo. Di ba? Mapapait na alaala sa mga magulang mo
Kasi totoo po yan ha. Kasi di ba, ang iba dito may sakit ng loob sa magulang. Kasi dati pinapalo sila. O, may mga pinagkakait sa kanila na mga hindi hinihiling nila na mga pinagkakait sa kanila. Tapos ang iba inaabuso. Di ba? Nagkakaroon ka ng sama ng loob. Nagtatanim ka ng sama ng loob. Pero kung mapapansin mo, wala ka sa mundong ito kung wala ang magulang. Tama ba? Hindi mo masisilayan ang kagandahan ng mundong ito. Hindi mo makikilala ang mga tao ngayon sa paligid mo, sa buhay mo, kung hindi ka po ginawa ng magulang mo at inalagaan. Tama ba? Kaya guys, alam nyo ba, paano ba? Kasi gusto ko matanggal yung dinadala mo ngayon eh. Kasi control your emotion eh. O paano ba yan apply? Di ba? Paano ba yan? O ganito po ang gagawin mo. Para hindi ka magtanim ng sama ng loob sa tao na nagkamali sa'yo, isipin mo yung mga magagandang bagay na nagawa nila sa'yo. Tama? Isipin mo yung magagandang bagay na nagawa nila sa'yo. Isipin mo yung mga bagay na naitulong nila sa'yo. Ewan ko lang guys kung magtanim ka ng sama ng loob. Kasi baka 1, 2, 3, 5 lang o bilang pa sa palad mo yung mga nagawang hindi maganda sa'yo. Pero guys, yung mga mabubuting ginawa sa'yo, hindi mo mabilang-bilang yan. Hindi mo yan mababayaran ng anumang pera. Lalo na kung pinalaki ka ng magulang. Ang iba nga yan, pinagtapos pa ng pag-aaral eh. Diba? Ang iba pa, construction po yung magulang. Pinalaki ka. Diba? Tingbang buhay yung pagiging construction worker. Umaakyat sa paggawa ng building na timbang buhay na pwede mahulog at mamatay. Pero pinaglaban ka. Gusto niya mabuhay ka. Diba? Ganun po yun. Kung gusto mo mawala yung imot-imot mo dyan sa magulang mo, sa mga kaibigan mo, o lahat ng tao, guys, isipin mo yung mga gandang nagawa nila sa'yo. Yung happy moments nyo, kung may sakit ka ng loob sa kaibigan mo, happy moments nyo, kung may dinadala ka ngayon na bagahe dyan sa puso mo, tanggalin mo na yan guys, para mabilis mo makuha ang success. Kasi ang sarap-sarap po pag magaan. Magaan yung loob mo. Pag wala kang dinadala, ang ma-appreciate mo talaga lagi, alam mo ba, yung mga magagandang nangyayari sa buhay mo, ito yung gagawin mo. Count your blessings. Para maiwasan mo magtampo, para maiwasan mo magtanim ng sama ng loob, para maiwasan mo yung pagiging mainisin, guys, count your blessings. Lahat ng natatanggap mo sa araw-araw, nabubuhay ka, nakakahinga ka pa pagising mo, may nakakain ka pa, sumasahod ka pa, may kaibigan ka pa, may magulang ka pa, ipagpasalamat mo yan kasi ang iba nga wala nang magulang eh. Tama ba? Pagpasalamat mo, may trabaho ka pa kahit mahirap, ang iba nga wala eh, nagugutom sila eh. Tama ba? O ngayon, count your blessings, tanggalin mo lahat ng bagay sa puso at isip mo para makontrol mo yung sarili mo, yung emotion mo. Guys, dapat, ikaw kung gusto mo maging successful, dapat yung emotion mo po nasa tamang level lang siya. Huwag naman sobrang saya na hindi ka na aware sa mga nangyayari sa paligid mo kasi sobrang saya mo na, pangit naman yon. Yung katamtaman lang. O huwag din nag-iimot-imot ka kasi po, yung mga magiging decision mo, pag masama ang loob mo, ay may halong hatred. May halong paghiganti. Magiging successful ako dito. Ikaw, dinuro-duro mo ako kanina. Pag naging successful ako dito, pag nakita kita dyan sa highway, sasagasaan kita ng sports car ko. Diba? O, ang decision mo, ang mga goal mo, may halong may halong paghihiganti. Kasi may dinadala ka. Diba? Kailangan hindi dapat tayo na magtanim ng galit. O, kasi pag nagtanim ka po ng galit, ang aanihin mo po, galit din. Diba? O, halimbawa, ganito. Ito si Marites Rosal.
Partner Marites Rosal, kapag minura kita, ano ang isasagot mo sa akin? Ha? Di ba mura din? Di ba? Yan ang sinasabi. Na pag nagtanim ka, sama ng loob, ang aanihin mo, sama din ng loob. Ano ang pakiramdam kapag minura ka? Masama Huwag mong pong loob. gagawin, diba? Sasama ang loob mo. Huwag mong gagawin sa ibang tao yung ayaw mong gawin sa'yo ng ibang tao. Golden rule po yan. Tama? Control your emotion. Kasi kapag na-control mo ang emotion mo, kapag may, halimbawa, may nagsalita sa'yo ng masakit, di ba? Halimbawa, nakurik ka ng upline mo, o isipin mo na lang, guys, na, ay, tama yung sinabi na upline, di ba? Accept mo. Tama yung sinabi na upline, ba't ako magagalit? Tama naman talaga. Hindi naman talaga ako nagkakaroon ng pay-in. Hindi ako nagkakaroon ng close deal. Tama lang yung sinabi na upline, accept ko na lang. Di ba? Mag-a-adjust na lang ako kasi tama naman talaga yung sinasabi nila eh. O ganun po dapat. O halimbawa, nasabihan ka ng ibang tao, ang pangit-pangit mo. O di ba? O since na may tiwala ka sa sarili mo, alam mo na maganda ka, o bakit mo sila paniniwalaan? O control mo yung emotion mo niyan. Huh? Pangit ako? Hindi kaya. Ang gwapo-gwapo ko nga eh. Sabi ng nanay ko. Guys, ano ang ibig ko sabihin? Kailangan, enjoy ka lang. Huwag masyado hot. Di ba? Control emotion. Pag may nasabi sa'yo hindi maganda yung ibang tao, huwag mong pansinin. Always do your best. Di ba? Always do your best. Kahit anong sabihin nila, kahit pagsalitaan ka ng sama ng loob, kahit na iniinis ka nila, guys, control your emotion at always do your best kasi guys, pag naging successful ka dito, kahit anong sabihin sa'yo ng ibang tao dito, guys, ikaw din talaga yung maaani ng pinaghirapan mo. Tama ba? Yan. O sabihin mo nga, i-type mo, I will control my emotion. Diba? O next topic po tayo. Ayan. Next topic is improve your communication. Guys, laro lang. Improve your communication. Ibig sabihin nito, dapat mabilis ka mag-reply. O ito, dapat mabilis ka mag-reply ha. O sasagutin nyo to. Magkano ang pairing sa empowered consumerism? O, laro lang. Mabilis dapat mag-reply. Magkano ang pairing sa empowered consumerism? 1 left plus 1 right. Magkano ang kikitain mo? Aba. 188. 32. 1-8. Magkano? Ayan, madaming tama. 18. O, di ba? Guys, nakikita nyo ba kung ilang 1-8 yung nag-a-appear sa ano mo? Yung kung ilang nag-a-appear na 1-8 sa screen mo ngayon, guys, kapag nag-improve yung communication mo dito, pag mabilis ka mag-reply, ganyan po kadami yung pumapasok sa DTC mo. Di ba? Ganyan karaming 1-8 na nag-a-appear sa screen mo yung papasok sa DTC mo. Kapag na-improve mo yung communication. Di ba? Palakpakan naman natin yung bawat isa. O virtual clap para sa bawat isa. Yan. So guys, ibig sabihin dito sa improve your communication, kailangan po mabilis ka mag-reply sa mga taong nagtatanong sa'yo. Halimbawa, may nag-inquire sa'yo, o paano pa yan gawin? O kailangan, pag nabasa mo yan, nabasa mo talaga, replyin mo kaagad kasi baka ma-invite pa yan ng iba. Diba? Ay, grabe naman to. Isang araw na hindi pa nire-reply yung yung tanong ko sa kanya kung paano mag-join. Sige nga, ito may nagtanong sa akin kung gusto mo kung mag-business, dito na lang ako mag-join. O di ba? O nakuha ng iba kasi bakit pa bagal-bagal ka eh.
Di ba? Ngayon nag-message sa iyo yung ano mo, yung upline mo. Prof, good morning, easy morning, partner. Oh, mamaya meron akong bonus sa lahat ng mag-a-attend ng training. O ikaw, hindi ka nag-sing mode. Hindi mo sining, hindi mo binasa. Hindi mo in-improve yung communication mo, guys. Hindi ka nakatanggap ng bonus. Di ba? O nagsabi pa sa'yo, nag-message sa'yo yung invite mo. Partner, ano nga yung address, ano nga yung pangalan pala, yung pangalan ng papadalhan ko dun sa Pinas. Kasi ngayon maghuhulog yung amo ko, tinatanong niya kung ano yung complete name ng papadalhan sa Pinas. Reply ka naman, partner. 'Di ba? Partner, pangalawang message, partner, asan ka na partner? Kasi nandun na sa remittance yung amo ko. Ipapadala na niya yung pang 7 accounts ko. 'Di ba? Pangatlong message, partner, sayang, nainis yung amo ko. Umuwi na. Sa sobrang inis ng invite mo, wala ka namang hindi mo naman ako pinapahalagahan, nagtiwala ako sa'yo. Ngayon, pinagalitan ako ng amo ko, nag-antay yung amo ko doon. Hindi na ako pinapayagan magpadala. Diba? Gusto nyo ba mangyari yun sa inyo o ayaw nyo? O kung ayaw mo, kailangan improve your communication. Guys, ang totoong networker, believe ako sa mga OFW, sa inyong lahat na nakikinig ngayon, kasi improve your communication talaga kayo. Kahit na may trabaho pa, nag-a-attend ng Zoom meeting, naka-headset lang, di ba? Kahit naka-off cam, yan ang palatandaan ng mga magiging successful. Okay? O yan, sa improve your communication din, isa pa to sa improve your communication. Kailangan kung ikaw, gusto mo mas mabilis lumaki ang grupo mo nito, kailangan po master your business. Dapat alam mo po yung mga detalye ng business. Kasi bakit? Para pag may nagtatanong po sa'yo, hindi ka na magtatanong sa upline mo. Kasi what if, example, yung upline mo nasa meeting o hindi makareply sa'yo. What if ang upline mo tulog, hindi makareply sa'yo. O saan ka kukuha ng pang-reply? Sige nga. So kasama po yun sa improve your communication. Kailangan po, alam mo kung magkano ang kitaan, alam mo kung ano yung benefits ng mga product, alam mo kung paano po magpaliwanag ng pag-take ng product. Kailangan po, alam mo yun. Para po hindi ka na magtatanong sa upline mo, hindi ka na mag-aantay ng reply, automatically kaya mo pong sagutin yung mga katanungan nila. Yan. Tama po ba? Diba? Improve your communication. So next topic po tayo. Yan. Next topic. Be on time every time. Grabe no? Be on time every time. So dito guys, sa be on time every time. Alam nyo ba nung pumunta kami ng Malaysia, guys. Grabe ang higpit pala doon. Sa Malaysia ang higpit doon ng mga namin. Sabi doon, pagka ikaw ay na-late ng 1 minute, magmumulta ka ng 500. Imagine, kasi ang mga sasakyan doon pala, may oras sila. May oras. Kahit po sa Korea, sa Japan. Ang halaga po sa kanila ng oras talagang grabe. Sobra. Kaya on time po sila. Kaya kami doon, ahead of time po kami. Nung pumunta kami sa Malaysia, yung buong UAE, pagdating ng sasakyan namin, talagang nakaready na kami. Sasakay na lang. Kasi pag pabagal-bagal ka, maiiwan ka ng sasakyan. Diba? So ngayon, sa Japan din, karamihan daw dun sa Japan, kapag ikaw ay nagpabagal-bagal ka, iwanan ka talaga
Tapos pag ikaw ay na-late, talagang grabe ang sasapitin mo, guys. Di ba? Relate yan yung mga nagtatrabaho sa sa Singapore, Hong Kong, Korea, Japan, di ba? Nakarelate yan. Kasi kailangan on time. Sabi nga, naniniwala ka ba na kung gusto mo maging on time, yung resulta mo dito, yung pagyaman mo, pag-asenso mo, dapat on time ka din sa lahat ng transaction. Naniniwala ka ba doon? Kasi alam mo ba guys, kapag on time lagi yung mga transaction mo, on time ka lagi sa mga kausap mo, ang binibuild mo sa kanila yung tiwala. Halimbawa, nakipag-usap ka, partner, mamaya after ng trabaho natin, papaliwanagan kita, explain ko sa iyo yung negosyo. O mamaya, anong oras? Partner, mamaya alas 4 kasi alas 5, matutulog na ako niyan. Diba? O ngayon, ikaw, kasi hindi ka on time, na-contact mo siya, 4:30 na, 4:30 na. Ngayon, natulog na lang siya. O kinabukasan, pag message mo sa kanya, sinmood ka na lang. Sininmood ka na lang. Bakit sabi? Wala ka namang isang salita. Ang usapan natin, alas 4. Nag-antay ako ng 20 minutes. Nag-antay ako ng 25 minutes. Hindi ka dumating. Hindi ka nag-contact sa akin. Ibig sabihin, hindi ka dapat pagkatiwalaan. Tama ba? May natutunan ba kayo? Kasi, time is gold. And gold is money. Yes. Diba? Tama Kung po, ayaw tama. mong sayangin, pakinggan nyo to kung ayaw mong sayangin ang oras mo ng ibang tao, huwag ka din magsasaya ng oras ng ibang tao. Yan ang lagi mong tandaan. Kung ayaw mong sayangin ang oras mo ng ibang tao, huwag kang magsasayang ng oras nila. Kasi ang mga tao ay mahalaga ang oras niyan, lalo na yung mga tao na gusto maging successful. May natutunan ba kayo? Ayan, next topic tayo. Kasi ito yung magandang topic. Ayan. Ito. Protect your integrity. Guys, alam nyo ba may nakausap ako na isang bilyonaryo dito lang sa Ortigas. Hindi ko alam na siya pala ay isang bilyonaryo. Naikwento ko na to sa mga kasama ko. Nakita ko siya nakaupo. Then nagtaka ako, sabi ko, grabe, big time to. May kasamang nurse, ang nurse na kasama niya, nasa 4 ata, yun na nurse na kasama niya. Tapos may assistant pa na babae. Di ko alam kung anak niya yun, na kasama niya. Yung laman ng bag, nakita ko nung nagbukas ng bag, laman puro pera. Tapos yung nasa likod, may bodyguard. Pero bago dumating yung bodyguard na yon, ako nung nakita ko na may kasama siyang alalay na mga nurse. Yung table namin magkatabi lang. Kaya sabi ko sa kanya, sir, pwede po ba magtanong? Kasi alam ko successful na tao eh. Kasi wala namang successful na tao, wala namang mahirap na mayroong mga nurse, di ba? Nakasama. Wala namang ganon. Ibig sabihin, alam ko na sa isip ko na successful siya. Sabi ko, sir, pwede po ba magtanong? Alam nyo guys, ang bait pala ng mga bilyonaryo. Sabi niya sa akin, oo naman. Ano yung tanong mo sa akin? Sabi ko, sir, ano po ba yung motivation mo? O ano yung mga ginawa mo? Paano ka ba naging successful? Alam nyo ba, ngumiti siya. Kasi sabi niya, alam mo ba, na nakikita ko sa iyo yung sarili ko nung bata pa ako. Kasi sabi niya, ako dati, kaya ako naging successful kasi matanong ako na tao. Ngayon sabi niya, para maging successful ka, sabi niya, dapat marunong ka magdasal. Kasi
lahat ng pinagdarasal mo ay tinutupad ni Creator. Sabi nga, your wish is my command. Diba? Pumatok ka at ikay aking pagbubuksan, humiling ka at ikay aking pagbibigyan. Sabi nga, I plan to prosper you, not to harm you. I plan to give you hope and a good future. Diba? Kaya manalangin ka lang daw. Yun yung sabi niya sa akin. Sabi ko, ano pa po? Sabi niya, kailangan masipag ka. Dapat hindi ka nag-i-excuse, hindi ka patamad-tamad. Kailangan, sabi niya, kapag may naka-schedule ka na gagawin, may naka-schedule ka na transaction, kailangan pupuntahan mo anuman ang mangyari. Kailangan kung anong oras yung pinag-usapan nyo, kailangan pupunta ka ahead of time, sabi niya. Kailangan, sabi, huwag kang masisira sa isang customer. Kasi ang isang customer, ang katapat niyan ay malaking income. Ay kung paano po yun? Kasi parang hindi ko masyado nakuha eh. Sabi, ganito yan. Huwag mong sisirain yung pangalan mo dahil lang sa isang transaksyon. Kasi ang pangalan natin ay isa lang. At alam mo ba na ang isang taong kausap mo, kapag yan ay nakuha mo, milyon ang kikitain mo dyan. Kasi bakit ganito yan? Sabi, kung bakit ako naging bilyonaryo, bakit ako naging successful, sabi niya. Kasi ako, ang mga transaction ko sa isang tao ay hindi ko sinisira ang pangalan ko. Okay lang sa akin na sa unang transaction namin ay malugi ako. Kahit malugi ako ng 20,000, kahit malugi ako ng 50,000, ang importante sa akin ay hindi ko masira yung pangalan ko. Ang importante sa akin ay makuha ko yung tiwala ng taong kausap ko naman. Kaya sabi niya, kung gusto mo na yumaman ang yumaman, gusto mo maging successful, gusto mo makuha yung mga pinapangarap mo, huwag mong sisirain kailanman yung pangalan mo. Kasi ang isang tao, kapag nagtiwala sa'yo, hindi lang siya yung makukuha mo. Pati yung mga tao na makakasalamuhan niya, pati yung mga tao na nagtitiwala sa kanya, pati ang mga tao na nakakakilala sa kanya, pati ang mga kapamilya niyan, mga kaibigan niyan, pwede mong makuha lahat. What if, sabi niya, what if nasira mo yung pangalan mo sa taong yan na kausap mo? Diba ang laking pera na nawala sa iyo? Yan. O diba? Kaya guys, huwag mong sisirain yung pangalan mo sa ibang tao. Lahat ng pinapadala sa iyo na pangbili ng package, bili mo ng package. Okay? Huwag mong sisirain yung pangalan mo sa piso. Huwag mong sisirain mo yung pangalan mo sa 1,000. Huwag mong sisirain ang pangalan mo sa 50,000. Huwag mong sisirain ang pangalan mo sa 100,000. Kasi hindi po yan ang katumbas ng pangalan. Ang integrity mo, ang integridad mo ay priceless yan. Hindi kayang tumbasan ng salapi. Iisa lang ang pangalan mo. Tama ba? Kapag pinangakuan mo, ito huwag mong papasalihin yung isang tao at huwag kang mangangako sa kanya nang hindi mo kayang tuparin. Kapag sinabi mo sa kanya na i-guide kita dito, tutulungan kita dito, gawin mo. Huwag mong gagawin yung pinasali mo lang siya, tapos nung nakapagpadala na siya, nakamember na siya, hindi mo man lang ginaid sa training. Hindi mo man lang tinuruan kung paano yung pag-present, paano yung pagpaliwanag. Hindi mo man lang ginaid sa mga meeting, hindi mo man lang ginaid sa mga training. Tapos ito pa ang malupit. Nung pina-join mo, hindi mo pa nga napapakita, binitawan mo na siya. Nasaan ang integrity mo? Diba? Kaya ngayon, guys, lahat ng nanonood ngayon, ito ang lagi mong tandaan. Kapag ang taong nagtiwala sa'yo ay binigay mo ang best mo, binigay mo ang kailangan niyang mga impormasyon, binigyan mo siya ng time, ginaid mo siya, binigyan mo siya ng tamang sistema,
Guys, maniwala ka sa akin, hindi kayo iwanan yan. Hindi kayo iwanan yan hanggang siya ay maging successful at ikaw ay ubod ng yaman. Kaya sa lahat na nandito ngayon, huwag mong pababayaan yung mga leaders mo. Treat your downline as extension of your family. Huwag mo silang itrato na ibang tao. Kapag trinato mo sila na ibang tao, itatrato ka din nila na ibang tao. Iiwanan ka nila. Kapag trinato mo sila na pamilya, ituturing ka din nila na pamilya. Kahit anong mangyari, hindi ka nila iiwan. Kapag trinato mo sila na pamilya mo, guys, ang bilis lang po lumaki ng grupo nyo. Kasi ang pamilya nagtutulungan. Pag naparamdam mo sa mga tao mo sa ilalim na sila ay mahalaga sa iyo, tinutupad mo yung pinangako mo sa kanila na magiging successful sila sa empowered consumerism, guys, sobrang laki ng grupo na mabibuild mo dito sa business natin. At sigurado ako kapag ito nagawa mo, na top 5 essentials to success, guys, maniniwala ka sa akin, 2 to 3 years from now, ibang-iba na ang buhay mo at ng pamilya mo. Yun lang po. Maraming salamat po and to God be the glory. Yes. Milyong-milyong palakpak para sa ating mentor, Upline Emmanuel Bandola. Grabe. Dami yung natutunan. Yes. Dami pa kayo natutunan. I-apply ba? Yes po. Yes po. Salamat. Thanks, Ayan, thank you po Upline Emmanuel Bandoa. Ayan, so doon po nagtapos ang ating CISE for the day. So, ayan, thank you po sa mga umattend. And bago po tayo magtapos, siyempre, prayer of freedom muna tayo para mas maraming blessing ang makukuha natin. Abundance blessing ang darating sa bawat isa. So, DJ, andyan ka pa ba? Prayer for freedom. DJ, lunch? Today, Creator of the universe, we ask that you come to us and share with us a strong communion of love. We know that your real name is love. That to have a communion with you means to share the same vibration, the same frequency that you are, because you are the only thing that exists in the universe. Today, help us to be like you are, to love life, to be life, to be love. Help us to love the way you love, with no conditions, no expectations, no obligations, without any judgment. Help us to love and accept ourselves without any judgment. Because when we judge ourselves, we find ourselves guilty and we need to be punished. Help us to love everything you create unconditionally, especially other human beings, especially those who live around us, all our relatives and people whom we try so hard to love. Because when we reject them, we reject ourselves. And when we reject ourselves, we reject you. Help us to love others just the way they are, with no conditions. Help us to accept them the way they are, without judgment. Because if we judge them, we find them guilty, we blame them, and we have the need to punish them. Today, clean our hearts of any emotional poison that we have. Free our minds from any judgment so that we can live in complete peace and complete love. Today is a very special day. Today we open our hearts to love again so that we can tell each other, I love you, without any fear and really mean it. Today we offer ourselves to you. Come to us
Use our voices. Use our eyes. Use our hands. And use our hearts to share ourselves in a communion of love with everyone. Today, Creator, help us to be just like you are. Thank you for everything that we receive this day, especially for the freedom to be who we really are. Amen. Amen. Yan, amen. Ayan. So, Morning bago po, tayo thank you. magtapos,